Ako si Maria at ito ang aking kwento. Good morning, Sir Tristan. Nakapagluto na po ako ng breakfast natin. Kumain na po kayo. Nauutal na bati pa ni Catriona sa amo. Bakas ang ilangan sa kanilang dalawa. Maagang nagising si Catriona pero ang totoo ay hindi talaga siya nakatulog sa labis na pag-iisip. Naisipan niyang magluto ng agahan bago siya umalis. Mamaya pa palang darating ang sundo kong taxi pabalik sa Manila. Dugtong ni imporma ng dalaga. Nagpasundo siya kay Manong Edmond. Hindi ito makakarating kaagad dahil sa biglaang pagtawag niya. Tumango lamang si Tristan at hindi ito nagsalita. Pero palihim niyang tinatapunan ng tingin si Catriona at sa tuwing hindi ito nakakatingin sa pwesto niya. Tumatagal ang mga mata ng binata sa exposed na legs ni Catriona. Ang iksi-iksi kasi ng shorts na suot. Nakikita niya nang hindi niya dapat makita. Hindi niya maalala ang tawag sa shorts ni Catriona. Napaisip na parang tanga si Tristan. Is that a pekpek shorts? Biglang namutawing tanong ni Tristan sa bibig. Napatingin bigla si Catriona sa amo. Pinagtakhan niya ang tanong nito. Sinundan niyang tingin at ang tinitignan ng binata at napasinghap nang makita na shorts pala niyang tinititigan nito. Opo, pekpek shorts nga po. Pekpek shorts? Nasa ng pekpek dyan? Nasa harap mo ba? Parang batang tanong ni Tristan. Lalaki ang mga mata ni Catriona. Nag-init bigla ang buong pisngi niya. Gusto niyang bumunghalit ng malakas sa tawa pero baka magalit na naman ang terror niyang amo. Sa halip kinagat niyang pang ibabang labi saka inihilig ang ulo. Shorts nga po eh. May nakita po ba kayong pekpek? Wala pero nakapako nga lang. Kaswal na sagot ng binata. Naubos si Catriona. Tila merong bumara sa kanyang lalamunan. Parang nahulaan niyang ibig sabihin ng isinagot ni Tristan sa kanya. Pekpek ko po ba ang tinutukoy niyo o sa iba? Balik niyang tanong sa binata. Kumunot ang noon ni Tristan. Salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Bigla siyang napatikom ng bibig at tinakpan ng bibig. Did I tell you to ask me a questions? At saka, wala naman akong binabanggit na pangalan. Tila parang si Catriona pang nahiya sa pambabara ni Tristan. Sorry po, nahiyang sagot ni Catriona saka napayuko ng ulo at kinagat ang pang ibabang labi. Naglakad si Tristan papunta sa lamesa at umupo. Kinuha niyang plato saka sumandok ng fried rice. Naglagay na rin siya ng pritong itlog sa kanyang plato, pati isang pirasong hotdog. Tahimik na kumakain ang binata habang pinapanood ni Catriona. Sir, do you want coffee? Untag niya, tinapunan siya nito ng blangkong tingin saka tumango ng ulo. Mabilis na kumuha si Catriona ng tasa. Black po or with cream? Tanong pa niya. Black and a little sugar. Malambing ang sagot ni Tristan. Right away, sir. Lihim na napangiti si Catriona. Kahit paano ay nawala ang angas ng amo niya. Isaalala niya ang 30 million pesos na dapat sana'y magiging bayad sa kanya ng estrangherong customer. Mawawala pang pera niya ni hindi nga niya kilala ang customer na kumuha sa kanya bilang exclusive escort. Paano nang para sa kidney transplant ni Celestine? Saan siya kukuha ngayon ng ganong kalaking pera? Kulang na kulang pang perang kailangan niya para tuluyang gumaling ang kapatid. Nang matapos maitimpla ni Catriona ng kape ay dinala na niya ito sa binata. Here is your coffee, sir. Pilit na pinapasigla niyang tono ng kanyang boses habang nilalapag ang tasa sa tabi ng plato ni Tristan. Hindi ka ba mag-aalmusal? Akala ko niluto mong breakfast para sa ating dalawa. Napatigil si Catriona. Nahihiya pa rin siyang humarap sa binata pagkatapos ng insidente nilang sagutan kagabi. Mauna na po kayong kumain. Pagkatapos niyo ko, ako naman po ang kakain. Napakibit ng kanyang balikat si Tristan. Tumalikod si Catriona sa binata at tumungot sa kanyang kwarto para ayusin na muna ang kanyang mga gamit. Pagkapasok ni Catriona sa loob ng kanyang kwarto, ay kinuha niya na isa-isa ang mga damit niyang nakalagay lang sa cabinet kahapon. Muli na naman niyang ibabalik ang mga yon sa maleta. Biglang nagring ang phone niya at sinagot yon. Catriona, good morning. Kukumustahin lang kita. Nandyan na bang may-ari ng bahay? Tanong ni Rosalie sa kabilang linya. Ho? Opo, manager. Sagot ng dalaga na si Tristan na nasa isip. Maigi naman. Isisend ko lang ang kopya ng kontratang pirmado niyong dalawa. Naguluhan si Catriona sa tinura ni manager sa kanya.
Si Tristan naman po ang may-ari ng rest house, manager. Alam niyo po ba kung sinong dumating dito kagabi? Oo naman, ang may-ari ng rest house at ang magiging customer mo. Sagot ni manager sa kabilang linya. Boss ko po siya sa Lumina Essence. Siya pong kasama ko ngayon. Pagdidiin niya. Narinig ni Catriona ang pagbuntong hininga ng manager sa kabilang linya. Si Tristan Hale, hindi ba? Untang nito, napakamot si Catriona sa kanyang ulo. Opo, manager. O, di tama nakasaad sa kontrata. Si Mr. Tristan Hale ang customer mo na 1 buwan. Gagawin mong lahat para paligayahin siya sa loob ng 1 buwan. Tandaan mo, galingan mo para hindi ako mapahiya. Kapag pumalpa ka talaga dito, ewan ko na lang, Catriona. Napipilang si Catriona. Tila hindi raw may rehistro sa utak niyang mga narinig. Si Tristan ang kanyang customer. Paano nangyari yon? Putik, napakalapit ng mukha ni Tristan sa mukha ni Catriona. Amoy na amoy niyang halimuyak na pabango ng dalaga. Matiim niya itong tinitigan. Sinusuri ang bawat detalye ng mukha nito. Namula naman ng gusto si Catriona. Trespassing po kayo. Kwarto ko to. Kaya lumabas na kayo, Sir Tristan. Matapang na taboy ni Catriona sa binata. Pinagpapawisan ng kanyang noo at maging ang mga kamay niya ay nanginginig sa sobrang takot. Pinagmamasdan ng binata si Catriona. Tumaas ang sulok ng labi niya. Why are you shaking? Ninenervyos ka ba? Wala pang akong ginagawa sa'yo. Nanginginig ka na kagad. Usisa ni Tristan na may malaking ngisi sa labi. Saka, nakalimutan mo atang bahay ko to. Lahat dito'y pagmamay-ari ko. Kahit ng kwartong ito. Inis na tumayo ng tayo si Catriona. Bahay nga pala to ni Tristan Hale. Talo pa rin siya kahit na anong sabihin niya. Lumabas na po kayo na kwarto. Inaayos ko mga gamit ko. Baka dumating na si Manong Edmond. Napabuntong hininga si Tristan. Unti-unting nagbagong ekspresyon niya at bahagyang lumayo sa dalaga. Yeah, you better leave my house. Aniya bago tumalikod. Tahimik sina Catriona at Tristan habang magkaharap na nakaupo. Matiim na pinagbamasdan ng binatang reaksyon ng mukha ni Catriona. Have me your phone and your wallet, Catriona. Motoridad na utos ni Tristan. Napamaang si Catriona pero wala ding nagawa. Nag-aalangan man pero ibinigay niya pa rin ang phone at wallet niya kay Tristan. Kumunot ang noon ng binata. Bumungad sa mata niya ang sexy post na pictures ni Catriona sa screen. Napatikim si Tristan. You have a passcode. Muling ibinalik niya ang phone. Remove your passcode. May diing utos pa niya. Pero sir, itinaas ni Tristan ang kanyang kanang kamay, kaya naputol ang sasabihin sana ni Catriona. Just do what I say. Madiing giit niya. Napabuntong hininga si Catriona. Inis niyang tinanggi ang passcode ng phone niya. Ayan na po, wala ng passcode. Nakasimangot na ibinalik ng dalagang phone kay Tristan. Tumango-tango ang binata habang tinatanggap ang phone. Binuksan niya ang gallery at tila may kinalikot. Pinapanood lang ni Catriona ang ginagawa ni Tristan sa phone niya. Tumayo si Tristan at may tinawagan sa kanyang phone saka tinalikuran ng dalaga. Jax, check the contract if my signature is not fake. Maybe someone just copied my sign. Utos niya sa kanyang assistant. Saka na-end ang call. Muling humarap si Tristan kay Catriona at umupo sa kanyang upuan. You can't use your phone or have your wallet while you're in my house, Catriona. Sir, paano ko po makakausap ang kapatid ko? At ang doktor niya. Si Manong Edmond, baka parating na yun dito. Wala rin akong pera dahil hawak niyo ang wallet ko. Paano ko bibili ng mga gusto ko at kailangan ko? Hindi mapakaling mga tanong ng dalaga. Don't worry about your expenses and your sister. Hindi mo kailangang gumastos habang nasa poder kita. Ako ang magbibigay ng lahat ng kailangan mo. I also asked Jax to check on your sister regularly and talk to her doctor about Celestine's condition. At tungkol naman kay Mang Edmond, nasa labas na siya at naghihintay. Mahabang sagot ni Tristan. Mabilis na tumayo si Catriona at tumingin sa bintana. Nalalaki ang kanyang mga mata nang makita nga ang taxi ni Manong Edmond sa labas. Lalabasin ko lang po si Manong, nakakahiya naman sa kanya. Pakiusap na pagpapaalam ni Catriona. No, you stay here. Akong kakausap sa kanya. Nabakas ang pag-aalala kay Catriona na magpresenta si Tristan na kumausap sa taga-maneho. Pero sir, sinabi kong dito ka lang. Kaya dito ka lang, Catriona. Huwag kang mag-alala. Singhal ni Tristan ikinagulat ng dalaga.
Napahawak si Catriona sa kanyang dibdib. Nabakas ang takot sa kanyang mga mata. Umalis si Tristan sa kanyang harapan at lumabas sa library. Nang maisarado nitong pintuan ay doon lang nakahinga si Catriona ng maluwag. Napatingin siya sa labas mula bintana. Nakalapit na si Tristan sa taxi ni Mang Edmund. Napataas ang kilay niya nang pumasok ang binata sa porch. Sumagi sa isip ni Catriona ang kanyang phone at wallet. Nagmamadali siyang lumapit sa lamesa. Binuksan ng drawer sa gilid pero wala ang kanyang mga gamit. Ginulo niyang buhok sa sobrang inis. Saan kaya tinago ni Tristan ng phone at wallet niya? Nilibot ang tingin ni Catriona ang buong library. Dala ba niya ang phone ko at wallet? Nasa bulsa kaya niya? Ang nasambit ni Catriona, muli siyang pumunta sa bintana para silipin si Tristan sa labas. Nalalaki ang mata niya nang lumabas na ang taxi ng binata at pagkatapos ay kumaway pa to kay Manong Edmund. Umandar ang taxi paalis. Mas lalong kinabahan si Catriona. Hindi siya pinayagan ni Tristan na makaalis sa rest house. Samantalang galit na galit ito kagabi sa kanya nang malaman ang klase ng trabaho niya. Ano bang mali sa trabaho niya? Malinis pa rin siya noong nakuha ni Tristan. Barhan siya ng maangkin ng binata. Ibig sabihin lang nun, si Tristan pa lang ang nag-iisang lalaking gumalaw sa katawan niya. Wala nang iba. Biglang bumukas ang pintuan at niluwanan ng walang emosyong si Tristan. Napabaling si Catriona sa binata. Umiko si Tristan. Naglakad papunta sa kanyang upuan at prenting umupo. Sit down, Catriona. We need to talk. Sumunod ang dalaga. Umupo siya sa kaharap ni Tristan. Pero biglang tumayo ang binata at pumunta sa printer. May kinuha tong papel. My assistant Jax, check the contract. My signature isn't fake. Malamang nakalusot sa akin ng documents na napirmahan ko na hindi ko namamalayan. Now, you're my exclusive escort. We have a contract. At pirmado mo rin. Litanya ni Tristan bago nilapag ang papel sa ibabaw ng lamesa. Opo. Napatunghay si Catriona ng ulo niya at nagtamang kanilang mga mata ni Tristan. Parang nakakapasong mga tingin ng binata. Pero kung gusto mong i-terminate ang contract, wala pong problema sa akin. Ani pa niya. How much do I need to pay you for a month? Seryosong tanong ni Tristan. 30 million pesos po. Nakalagay po sa contract kung magkano nakalaan sa presyo sa loob ng isang buwan. 30 million pesos. Is that money enough for your sister's kidney transplant? Kagatlabing marahang tumango si Catriona. Yun naman ang halaga ng kidney transplant ngayon. May matiraman mula sa pera ay gagamitin nila yung magkapatid para sa panibagong buhay niya. Then why do you want to terminate the contract? Dahil po parang may mali. Napatitig si Catriona sa mga mata ni Tristan. Saan ang mali? Pina-check ko kay Jax para malaman ko kung pirma ko ngang nasa contract. And I really don't know how it happened. Pero pirma ko nga yun. Ito lang rason para kumatras sa kasunduan. Kahit ako, hindi rin pwedeng umatras, Catriona. Mahabang litanya ni Tristan. Nagulat si Catriona sa naging desisyon ng binata na huwag i-terminate ang contract. Hindi ba? Gusto mong matuloy ang kidney transplant ng kapatid mo? Then, be my exclusive escort. Kaya kong dagdagan ng perang nakasaad sa kontrata. Just name your price, Catriona. Dugtong pantanong ni Tristan. Gusto ko pong matuloy ang kidney transplant ni Celestine. Pero po, hindi naman kayong lalaking customer na kausap ni manager. Sagot ni Catriona na nagdadalawang isip. I don't care if that's not me, Catriona. Na-involved na ako dito sa pesting kontratang hindi ko alam. Pero sir, no more buts. Whatever is in the contract will happen. Hindi ka na pwedeng mag-back out o umatras. Or else, I will sue you for fraud. Misrepresentation, breach of contract, and forgery if necessary. Napamaang si Catriona, tila nagulat sa patong-patong na kaso na pwedeng isampa sa kanya ng binata. Ano yung mga kasong pinagsasabi nito? Nausal ng dalaga sa isip. Ho, biglang napatayo si Catriona. Hindi naman po maaari ang sinasabi niyo. Nang bablackmail na kayo, Sir Tristan. Napataas ang sulok ng labi ng binata at sumandal sa kanyang upuan. Hindi kita binablackmail. May kasunduan ang nabuo under my name between me and nor heaven. Kaya kung ano man yun ang dapat na masunod. Otherwise, do you want another guy to hire you as his exclusive escort? Tumayo si Tristan at dumungkwang palapit sa mukha ni Catriona. Gusto mo bang sa ibang lalaki ka sumiping? Ako naman ang unang nakakuha sa'yo.
Nagtaas baba ang tingin ni Tristan sa kanyang mga mata at labi. Hindi nagpatinag si Catriona. Lumaban din siya ng titigan sa binata. Ikakaila pa ba ni Catriona yon? Totoo namang si Tristan ang lalaking nakauna sa kanya. Kung meron pang lalaking gustong serbisyo ko, bakit naman hindi? Itong trabaho ko at kailangan ng pera para sa pagpapagamot ng kapatid ko. Matapang niyang sagot. Napaigting ang bagang ni Tristan at kumuyom ang kamao. Umikot siya para lapitan si Catriona. Walang sabi-sabi na marahas na hinaklit sa braso ang dalaga. I will make sure, Catriona, that no other man will ever get to enjoy your body. From now on, you will never belong to anyone but me. Remember that. Maliing sabi niya sabay bitaw sa braso ng dalaga. Napahima si Catriona sa kanyang braso. Sa higpit ng hawak ni Tristan ay namulang parte ng kanyang braso. Napatayo ang dalaga. Tikom ang dalawang palad. Galit niyang tinapunan ng tingin si Tristan. Nakapirma lang ako sa kontrata pero hindi mo ko pag-aari. At kung ano man ang namagitan sa atin noon wala lang yun. Isang gabi lang na parte ng trabaho ko. Malakas ang loob niyang tugon. Tutal, yun na rin ang tingin ni Tristan sa kanya. Isang babaeng puta. Di panininigan na niya. Magpapatalo ba siya kay Tristan Hill? Sa nakikita niya sa binata, alam niyang hindi na siya nito kailanman itatrato ng tama o bilang isang babae. Bayaran pa ding babae ang tingin nito sa kanya. You are wrong. The moment that you give yourself to me, I own you. Nalawayan ko ng lahat ng parte ng katawan mo. At ako ang klase ng lalaki na hindi pumapayag na tikman ng iba ang nalawayan ko na. Malakas na sinampal ni Catriona si Tristan. Napabaling ang mukha ng binata pero hindi nito ininda ang sakit ng pagkakasampal ni Catriona. Nakuha mo lang ang katawan ko, pero hindi mo makukuha ang buong pagkatao ko. Singhal ni Catriona habang galit na dinuruduro si Tristan. Nalilisik ang mga mata ng binata sa sobrang galit. Napaigting ang kanyang panga. Mabilis niyang tinawid ang pagitan nila ni Catriona. Mahigpit niyang hinapit ito sa bewang. Sobrang lapit ng kanilang mga mukha at walang pagitan ng kanilang mga katawan. Matapang na nakatunghay si Catriona sa mukha ni Tristan. Whether you like it or not, I own you, Catriona. Namamaos ang boses si Tristan na sambit. Nanulay ang kilabot sa buong katawan ng dalaga. Inamoy ni Tristan ang leg ni Catriona at binigyan ng isang mainit na halik. Napapikit ng kanyang mga mata si Catriona. Iba din ang hatid ng binata sa kanyang katawan. Ang bilis sumiklab ng init sa bawat hawak nito sa kanya. Pati ang simpleng pagdampi ng labi ni Tristan ay nakakapagpabaliw sa kanya. It's just 1 month. Only 1 month and you'll be free. Pero habang hindi pa tapos ang 1 buwan, wala kang ibang gagawin kung hindi paligayahin ako sa kama. Dagdag ni Tristan. Dahan-dahang bumitaw ang binata at lumayo kay Catriona na natiling nakapikit ng mga mata. Napatikim si Tristan. Nagbalik sa ulirat ang dalaga. Biglang napaayos ng tayot na imok. Iyon lang po ba? Kayang-kaya ko po yon. Ako pa ba? Wala naman po kong trabahong inaatrasan sa kasama sa trabaho kong pagpapaligaya ng lalaki. Pilit na pinasigla ni Catriona ang kanyang boses. Kahit na punong-puno ng tensyon ang puso niya at ngumiting alanganin saka umiwas ang tingin kay Tristan. Tinaasan siya ng kilay ng binata. Tumalikod to sa kanya at kinuha ang papel na hawak kanina. Sign this contract. May binago lang ako ng konti dyan. But don't worry. Whatever was in the old contract is also written in the new one. Sabi ni Tristan na tinabot ang dokumento. Tinanggap ni Catriona ang dokumento mula sa binata. And one more thing, may notaryo yan para malaman mong legal ang kontratang hawak mo. Dagdag pa nitong sabi. Naparol ng kanyang mata si Catriona as if may magagawa pa siya para magbagong nakasaad sa kontrata. Lahat na lang sila siyang kumukontrol sa kanyang gagawin o kinikilos. Para siyang robot na tagasunod o hindi kaya di susi na laruan. Ang tanging papel niya sa lahat ng ito'y maging isang bayaran. Babasahin ko pa po bang kontrata? Untag niya na may halong pangasar. Napangisi si Tristan na tinabot ang ballpen sa dalaga. Go ahead and read it. Then sign it. Pirma mo lang naman ang kailangan ko, sabi niya. May sarkastikong ngiti. Huwag na po. Baka sabihin mo naman wala akong tiwala. Tapos sisigawan mo na naman ako. Catriona murmured.
May hinang tumawa si Tristan. Tinaasan ni Catriona ng kilay ang binata, nangahabang kanyang nguso na nakasimangot, saka pinirmahan ng bagong kontrata. O yan, tapos ko ng pirmahan. Pagalit ibinigay kay Tristan ang papel. Tatawa-tawang binata habang siya naman ang pumipirma. Now it's done. Ani Tristan at ipinakita ang papel na napirmahan na niya. Napadako mga mata ng dalaga sa hawak na papel ni Tristan. Ilalapit sana niya mukha para mas matignan ng maigi, pero iniiwas to ng binata. Pwede na po ba akong lumabas? May inis na tanong ni Catriona. Yeah, sure. You can go out. But don't go outside and run away from me. And please, don't forget to cook food for our lunch later. Tayong dalawa lang andito, ang nasa loob ng rest house at walang ibang gagawa ng mga gawaing bahay. Kung hindi ikaw lang, Catriona. Napakasigurista talaga ng amo niya, negosyanteng sobrang tuso. Akala mo talagang tataka siya o aalis na lang basta sa rest house. Buhay na kapatid niya nakataya, kaya malabong tumakas siya. Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon saka nagmamadaling lumabas sa library. Naiwan si Tristan na tinitignan ng papel. Kinuha niya ang kanyang phone. Can you do me a favor, Jax? Pakiusap niya sa kabilang linya. No problem, Mr. Hale. Sagot naman ng kanyang assistant. Pabalabag ni sinerado ni Catriona ang pinto na kanyang kwarto. Inis na inis siya kay Tristan na halos gusto niya na itong sakalin. Pilipitin pa niyang leeg nito para hindi na makahinga. Hinahabol ng dalaga ang kanyang paghinga dahil sa tindi ng pagkairita niya kay Tristan. Escort na nga siya ginawa pang katulong. Sobra-sobra namang trabahong ibinigay sa kanya. She sighed. Ibinagsak ang kanyang likod sa kama. Napatingin siya sa kisame. Para to kay Celestine, lahat ng ito'y ginagawa ko para gumaling ang kapatid ko. Malungkot niyang usal. 1 buwan lang ang titiisin mo, Catriona. Pagkatapos ng 1 buwan, kalimutan mo na ang lahat. At kalimutan mo na rin si Tristan Hale. Tumagilid siya ng higa. May tumulong luha sa mga mata ni Catriona. Hindi na malaya ni Catriona na nakaidlip pala siya. Nagising lang siya sa malalakas na katok at sigaw sa pintuan. Napabalikwas siya ng bangon at nagmamadaling binuksan ng pintuan. Itong taong ito talaga kung makakatok, akala mo may sunog. Sisirain pa talaga ang pintuan. Nang mabuksan niyang pinto ay bumungad ang walang ekspresyong mukha ni Tristan sa kanya. Walang paalam na bigla na lang pumasok sa loob ng kwarto. Na ikinakunot ng noo niya. Take all your things and transfer to my room, Tristan commanded. Napataas ang kilay ni Catriona sa utos ng amo. Sandali lang. Bakit kailangan pang ilipat kong gamit ko sa kwarto mo? Para saan yun? Hindi naman kulang ng kwarto dito sa bahay. May mga ekstrang kwarto pa nga. Dahil sinabi ko, at simula mamayang gabi, sa kwarto ko na ikaw matutulog. Sa isang kwarto tayong dalawa matutulog? Nabibiglang tanong ni Catriona na may pagtataka. Mariing napatiim si Tristan ng kanyang labi. Kailangan pa ulit-ulit. Nakakagulat ka kasi. Nakita mo nagpapahinga ang tao nang istorbo ka. Bakit ba kasi kailangan na sa isang kwarto tayong dalawa? Ang daming room sa rest house mo. Napataas ang kilay niya habang humaharap sa binata at mariing inarok kung seryoso to. Hindi niya lubos na maunawaan ni Catriona ang sinasabi ni Tristan. Exclusive escort siya nito pero iisa sila ng kwarto. Escort kita, hindi ba? Natural sa kwarto ko ikaw dapat na natutulog. It will be easier for me every time I need you. Kumunot ang noon ni Catriona, humalokip-kip siya dahil siya inis sa binata. Sa nangyayari parang hindi naman siya escort, kung hindi asawa na ni Tristan Hale. Housemates din. Pwede yun, isang bahay lang sila nakatira. At mas trip niya, natawagin kaysa escort. Ah, so kailangan mo din ako? Untang ni Catriona. Para nagmamalaki ang asta niya. Biruin mo kailangan din pala siya ni Tristan. Kailangan ng binatang katawan niya at ang paligayahin siya. Hindi tumugon si Tristan, parang umiwas to na nagpapakaabala ng tingin. Kahit na anumang rason mo, hindi ko pa rin gusto na sa kwarto mo ko matutulog. Sa ginagawa mo, mawawalan ako ng privacy. Escort mo nga ako pero dapat meron pa rin ako sarili kong space, sabi pa ni Catriona. What space and privacy are you talking about? Nakakalimot ka na naman, Catriona. Sa ating dalawa, ikaw ang may kailangan. Kaya dapat akong palaging masusunod. You are the one who works for me. At akong amo mo dito, kaya ako pa rin ang dapat mo sundin. May diing saad ni Tristan.
Parang pinapamukha ko sino siya sa buhay ng binata. Saglit na natigilan si Catriona, walang salita na tumalikod siya sa binata at inis na kinuha ang kanyang 2 maleta. Bubulong-bulong habang hirap na hila ni Catriona ang mga maletang naglakad palabas ng kwarto. Nilampasan niya lang ang binatang hinahabol siya ng tingin. Iiling-iling na sumunod din si Tristan kay Catriona. Pinilit niyang kunin ang isang maleta para itutulungan, pero tumanggi ang dalaga. Kaya ko, aniya, mabilis na iniwas sa kanyang daladala. Napahinto si Tristan at bumuntong hininga pero napatigil si Catriona at lumingon din sa kanya. Saan ba ditong kwarto mo? Ngumiti ang binata. I told you, you need me in your life, Catriona. Saka nagpatiuna sa paglalakad papunta sa kwarto niya. Napahinga ng malalim ang dalaga. Pinipigilan ni Catriona ang galit na nagsisimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Ayaw niyang umakyat sa ulo ang galit niya at tuluyang mawala ng pasensya sa inakto ng binata. Baka lumaki pang away nilang dalawa. Huminto si Tristan sa pangatlong pintong nasa dulo. Binuksan niyang pinto at pinapasok si Catriona. This will be our room, sabi ng binata. Nilibot naman ni Catriona kanyang mga mata sa kwarto ni Tristan. Maganda, panglalaking kwarto pero dahil sa yari ng kahoy, ang buong rest house ay kulay brown ang lahat ng mga gamit sa loob. Kapag tapos ka nang ilagay ang mga damit mo sa cabinet, pumunta ka sa kusina at kumain. Umaga ka pa walang kain and it's already 11 in the morning. Nalipasan ka na ng gutom. 1 oras na lang pati tanghalian na. Dagdag niya. Nakaligtaan niya palang magagahan dahil sa kontrata at magiging trabaho niya na pinagtatalunan nila na wala sa isip niya ang laman. Okay lang ako. Sanay na akong nalilipasan ng gutom kapag sobrang busy sa trabaho. Tugon ni Catriona na parang may pangongonsensya. Tristan sighed. Aalis na muna ako. May pupuntahan lang ako sandali at babalik din ako kaagad. Sabi ng binatang ikinalingon ni Catriona. Nagtaka si Catriona sa pagpapaalam ni Tristan. Saan ka pupunta? Diyan lang, pero next time bawal ka na magtanong kung saan ako pupunta o anong gagawin ko. Napairap si Catriona sa pambabara ni Tristan. Lahat na lang sa kanya ay bawal. Bawal ang phone, bawal ang pera, bawal magtanong, bawal magreklamo. Bawal makipag-usap sa iba. Heist, ano pa bang pwedeng ipagbawal sa kanya? Nakakapagod na. Lagi na lang ganito, ang daming bawal. Tandaan mo, bawal kang lumabas. At wag kang magtatangkang tumakas. Sa ating dalawa, ikaw mahigit na kailangan. Paulit-ulit na bili ng binata at may kasama pang babala. Oo na, alam ko ng lahat yan. Walang ganang sagot ni Catriona. Sige na, umalis ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Takot ko lang sa'yo, no? Dugtong pa niya. Buti alam mo, may pangasar na sabi ni Tristan. Napamaang si Catriona, tiimbagang na matalim na tininan si Tristan. Umalis ka na nga, nakakaasar ka at lalo. Taboy niya sa binata. Nakakairitay na yung pagmumukha mo. Humalakak si Tristan. Asar talo talaga tong si Catriona. Pailing-iling ang ulo na lumabas siya ng kwarto niya. Hindi maalis ang malawak ng ngiti sa labi. Naiwan si Catriona sa kwarto na isang nilalagay ang kanyang mga gamit sa cabinet. Pagkatapos na maayos ni Catriona ang kanyang mga damit ay tumungo na siya sa kusina para umpisahang magluto ng pananghalian nila ni Tristan. Wala siyang maisip na madaling lutuin kundi adobong manok. Habang nagluluto ng adobo ay nagsalang na rin siya ng kanin sa rice cooker. Pwede na to, sabi ni Catriona pagkatapos sa tikman ng nilutong adobo. Nang maluto, pinatay niya ng kalan at rice cooker. Pumunta siya sa kwarto para maligo. Pakiramdam niya ang baho niya. At saka sobrang maalinsangan ng panahon ngayon. Nakaramdam siya ng panlalagkit ng katawan. Pagkapasok niya sa loob ng kwarto nila ni Tristan ay hinanda niya kanyang susuotin. Shorts at red spaghetti strap top ang kanyang napiling suotin. Nakatapos na si Catriona na maligo. Tamang-tamang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Tristan. Kasalukuyan niya sinusuklay ang kanyang buhok na nakaharap sa vanity mirror. Nilapitan ni Tristan si Catriona at umupo sa tabi ng dalaga. Tahimik siyang humawak sa hita nito. Walang imik si Catriona, tinayaan lang ang binata. Maya-maya pa'y humahago na paitaas ang kamay ni Tristan at napasinghap si Catriona. Did you just take a bath? Bulong ng binata sa tenga ni Catriona. Bahagyang humahalik ang mainit niyang hininga sa balat nito. Hindi si Catriona sumagot, nagpatuloy lang siya sa mabagal na pagsusuklay ng kanyang buhok. Pero ramdam niya ang init na presensya ng binata sa tabi niya.
hanggang sa gumalaw ang kamay ng binata. Dahan-dahang nilapit ng binata ang mukha sa batok ng dalaga. Marahang inamoy ang halimuyak ni Catriona. "You smell so good," na mamaos na usal ni Tristan. Kinintala ng mga pinong halik ang batok ng dalaga. Biglang napamulat ng mata si Catriona na lalaki ang kanyang mga mata nang makitang sinira ni Tristan ang damit niya. "Bakit mo sinirang damit ko? Hindi mo ba alam na mahal ang bili ko dyan?" Angil ni Catriona sa binata. "I don't care. Kaya kong palitan ng mga sisirain kong damit mo. Saka syagaba lang ang damit. Dapat nga hubad ka na lang dito sa loob ng bahay." Napamaang si Catriona kahit kailan ang bastos ng isip. Mag-burlesque queen na lang kaya siya sa loob ng bahay. Paano kung may dumating na bisita at saka siya lang ang nakahubad? Ang unfair naman nun. Dapat ganun din si Tristan sa loob ng bahay. Napakurap-kurap si Catriona, pati siya'y naging mahalay na. Inis na humalokip-kip ang dalaga, pero bigla siyang napasinghap nang buhatin siya ni Tristan.